Morning po. Tatanong ko lang po kung ano po bang lunas sa sakit po na pigsa. Saka kung saan po ba nagmumula yun. Yan po, salamat po. Ano ang lunas sa pigsa? Pisain mo. Oh. Kuya, kaya nakasiliwit yung ano niya, baka nahihiya sa may pigsa siya eh. Hindi. Para siyang witness eh. Parang kita. Hindi, ano yan? Nasaan niya yung pangalan? State witness yan eh. Actually, galing sa... Pero kuya, nandiyan yung pangalan. Ano to? Under to ng protection ng DOJ. So, nasa safe house, kuya. Nasa, ano yan, witness protection program. Palagay ko, kaya ka pinipigsa dahil nasa witness protection program ka. Hindi. Baka mainit sa safe house, kuya. Hindi, pero alam mo, hindi lang naman yung mga kabataan ang pinipigsa. As a matter of fact, si FPJ, panay ang reklamo lagi niyan dahil laging may pigsa. Kaya lagi naka-shades eh. Lagi may pigsa din si FPJ. Nung bata ako, siguro mga age ko, mga 13, madalas din ako magkaroon ng pigsa. Madalas ako magkaroon ng pigsa noon. Tapos, ang iniinom ko lagi, Seporex. Pampatunaw. Pero nung natuklasan ko yon, hindi na tumutuloy yung pigsa ko. Pag naramdaman ko, parang medyo may matigas-tigas na pabukol-bukol ng konti Tapos parang yung medyo nilalagnat-lagnat ng ang pakiramdam mo yung balat mo. Tapos pagkagabi, yung medyo nababother ka na, naghahakot ng nana, excuse me po, hindi ka makatulog, no? Masakit kasi yan eh. Yung pagka ganun eh. Di ba, Doktora Sara? Yes, kuya. Ano ba talaga pinanggagalingan yan? Okay. Kuya, meron kasi tayong mga normal flora. Yan ay normal bacteria sa ating balat, no? Normal po sila na nasa labas. Ngayon, may mga factors. So, kunyari, may natanggal na balahibo o kaya nagkaroon ng maliit na scratch, yung ibang nag-aahit, nagkakaroon po ng port of entry. Itong mga bacteria na normally nasa labas. Pag yan ay nakapasok, at kunyari, ang sistema ng katawan ay mababa din ang immunity. Kumbaga, pagod, kulang sa tulog, ganyan po. So, nangyayari, mas nagiging prone po tuloy-tuloy yung bacterial infection. At yan po ay nagkakaroon po ng parang kapsula. Doon po nagpupunta ngayon ang nana. At ang hindi maganda dito, yun pong bacteria na nagkukos po nito ay capable of tunnel formation. So sa ilalim, kung meron kang piksa dito, pag hindi ho na gamot ng kompleto or ng tama, magkakaroon ng tunnel, meron na naman sa katabi. Kaya usually po, tuloy-tuloy po. May tunnel po yan sa ilalim. Pero nakakahawa yan, ano? Pag po may, may portal of entry dun sa, kunyari, magkatabi kami and nadikitan mo halimbawa si Talia, meron ka pigsa. Nadikitan ko siya, tapos nagkataon bukas yung balat niya na nagkadikit kami, yun po nahahawa. Pero kung sarado naman po, hindi naman po ganun talaga. Ano ba ang dapat gawin sa pigsa talaga? Okay. Sa pigsa po, ang ginagawa ay IND, that's incision and drainage. Yung sinabi niyo po kanina na pipisain, basically ganun din po ang ginagawa ng doktor. Kaya lang sa doktor may kasamang hiwa. May hiwa po. Kasi lalo na kung hindi pa, tama si Kong. Kung hindi pa po kasi masyadong hinog, kailangan pong hiwain. Pagkatapos lilinisin po yung pinakabukas, yung pinakaloob nun para matanggal yung kapsula niya at mas malinis po, matanggal po ng kompleto ang bakterya. Kasi kami, dati ginagawa namin ng bata kami, sinisilip namin sa bote. Tapos pupukpukin. Oo. Boteng ganyan. Init mo yung bote, lagyan mo ng lalagyan mo ng kandila. Tapos pag ganyan, kita mo yung pinakamata. Tatapat mo na ganyan. Yan, nagagano mo yung pag nakahuli na, hihigop ng konti yun eh. Pag humigop na ng konti, gaganyanin mo. Gaganyan mo, yan. Gaganan siya. May tunog talaga, kuya. Oo, may ganun ang tunog nun. Okay. Ayos, di ba? Saka tama ka din, kuya, doon. Tama si Dr. Daniel Rasan. Di ba? May bago na yung derma. Kaya maganda yung antibiotic na sinabi ni kuya kasi iyon ay good for soft tissue infections. Seporex. Apo, nasa cephalosporins po kasi yan. Yun ang iniinom ko. Pero tama ba, doktora? Kasi nung bata kami, ang sabi ng mami ko, alam mo kaya ka pinipigsa? Sabi niya gano'n sa akin. Kasi magbabasketball ka. Pagkatapos mo magbasketball, matutuyuan ka ng pawis. Tapos hindi ka kagad maliligo, babasketball ka na naman. Dapat, sabi niya, pagka nagbasketball ka at pinawisan ka na, pag pinawisan ka na, maligo ka na agad. Sabi nga gano'n. Kasi siyempre,
mamaya na ako maliligo. Bata ka pa kasi lalaro pa ako eh. Parang ganon. Inire-reserve mo na. O, tapos abutin, lalaro ka uli. Tapos ano ka lang, palit-palit t-shirt ka lang, ganyan. Tapos mamaya-maya, laro ka na naman. Sabi ng mami ko, kaya ka pipigsahin yan pag ganyan. Mula noon. Ayun. Tama ba yun? Tama kasi kuya, pag pawis po, mas kinakapitan po ng dumi. So syempre, dahil marami pong dumi, basically, gusto po ng bacteria yung environment na yan. Mas okay po sa kanila yan for growth. So one of the things na pwede gawin, proper hygiene. Proper hygiene. Dapat linis palagi at wag kasi dun mas namamaha yung Apo. yung mga bacteria. Bacteria. Oh, Tapos tapos syempre, dapat po kuya pero may gamot na ba na kasi talagang sinasabi nila ngayon may iniinom na para wag tumuloy eh. Actually, kuya, yung pag-inom po niyan, makakatulong lang po siya para hindi na maggrabe pa. Ang maganda rin kasi talaga kung maghihinog po yan, kaya nga pinapa-advise din natin na nag-warm compress o maligamgam, no? Para po mas makapunta, ma-increase po yung blood flow sa area, pupunta yung mga inflammatory cells. Pag ho yun nahinog, mas may depensa po yung katawan eh. Mas Nung araw lalabanan yung kasi bacteria. may tinatawag silang koyo. Ano yung koyo? Koyo. Kulay green. Paliwanag mo koyo. Alam ko, toyo. Bira. Yung koyo, para siyang para siyang Papel na may... yung siya parang gel na Sticky. nasa papel na gano'n. Tatanggalin mo yung pinakaibabaw. Tapos tatapal mo na gano'n. May butas. Na may butas pa yun sa Sa gitna. Tatapat mo sa may mata niya. Para yun daw madaling mahinog. Yung pigsa. So hindi nyo alam yung koyo. Hindi ko na... Ito po inaabot, kuya. Paano ka magiging presidente, di mo alam ang koyo? Hindi kasi ginagamit ngayon yun eh. Hindi, pero nung bata kami, uso yun, yung koyo. Yun ang nilalagay, tinatapal, para siyang, ewan ko kung Chinese, yun eh. Medicine. Pero, Parang plant. yun yung koyo. Pag masakit naman ang tiyan namin noon, ikmo. Ikmo. Ay, ikmo na. Yung ikmo, gagawin mo sa ikmo, lalagyan mo papahiran mo ng Vicks. Yes. Diba? Pag napahiran mo ng Vicks na ganyan yung ikmo, Lalagay. kahit sa mga bata, pag may kabag yung mga bata, tapos iano mo sa kandila, dadarang mo ng konti na ganyan, sa kandila yung ikmo, apuyan mo. Tapos tsaka mo itatapal ngayon sa tiyan mo. Amoy pa. Tsaka mo bibigkisan yung bata. Yun, mamaya-maya, mag-uutot na yung bata. Wala na kabag. Hindi nyo rin alam yan. Hindi nyo rin inabutan na ang bata binibigkisan. Oo naman. Ay, nabuta naman po. O kaya nga nun, sexy kami. Nung mga bata kami, sexy kami kasi nakabigkis kami. Kuya, yung ikmo po ba? Yung po ba yung sanganga? Yung ikmo, yan ang ginagamit ng mga matatanda sa nganga. Nilalagyan nila ng Bunga. apog, nilalagyan ng bunga, tsaka maskada. Diba? Yung pinapahid nila, tsaka nila dinidikdik. Tapos ngunguyain nila. Yun ang tinatawag nila na, na nganga. Kuya, yung state witness na. Ay, Mark. Hindi, nagpapaliwanag kami para mas maintindihan ni Mark. Diba? Okay, Mark. Salamat po. Yan. Salamat, Mark. Mag-iingat ka, ha?